gabi. Nako, mga kaibigan, magandang gabi. Katatapos lang nung balikatan at itong balikatan na ginawa dyan sa ating bansa sa Pilipinas, wala sa timing. Mga kaibigan, wala sa timing. Ibigay nyo, ang taas-taas ng gas, marami tayong problema. Ito, meron tayong tinatawag na military drill at hindi natin alam kung ano yung purpose. Sabi ko nga doon sa isang comment ay sana maganda naman yung purpose. Sana more on economics ang maging purpose. Pero ang gulo kasi madalas resulta yan ng tuksuhan di ba? Hawakan mo nga sa leeg, hawakan mo nga sa ilong. Yan kasi ang pinagmumulan ng gulo. Yung para bang tinitis mo yung kaalitan mo, hawakan mo nga ang ilong, hawakan mo nga ilong, di ba? Ganyan ang mga panunukso Ngayon, ito bang mga ginagawa ng ating kaibigang Amerikano? Saan man mayroong ganyang mga pagkakataon na mayroong mga kaganapang parang mayroong kiskisan, yung mga magkakapit bahay, talagang naghahanap yan ng tutoksuhin. Sabi mo, itong China, Taiwan, ay meron talagang likas na kumbaga kiskisan yan. Tayo din, kasali rin tayo dyan dahil meron tayong mga isla na gustong mapunta sa atin. Pero yung dahil meron tayong dispute, ito ang ating kaibigang Amerikano, tinutokso para bang mag-ignite. Pero sa Pilipinas kasi successful ang Amerika. Nagagawa ng Amerika yung mga bagay na gusto niya. Totoo yan. Nagagawa ng Amerika yung mga bagay na sinasabi niya sa advice niya sa Pilipinas. Diba? Alam naman natin kung ano yung mga gusto niya. Pero tutulungan ba tayo ng ating kaibigang Amerikano? Di ba? Diyan sa WPS. Alam ba natin kung ano yung katotohanan? Kasi importanteng alam natin na ang Amerika ay hindi naman signatory sa UNCLOS. Nagulat ka, Alvin. Nagulat si kaibigan dahil You what? Hindi member nag-sign dyan sa UNCLOS, hindi kasali ang Amerika. Kaya kung akala ng iba kaya tinutulungan ay dahil ang Amerika ang siyang nag-i-initiate niyang UNCLOS, hindi yan totoo. Hindi You what? Hindi totoo yan, mga kaibigan. Kaya nga ang objective natin, di ba, ang objective natin siyempre makuha yung mas maraming isla. Pero iba ang gusto ng Amerika. Ang gusto lang ng Amerika ay freedom of navigation. Yan lang ang gusto ng ating kaibigang Amerikano. Magkaroon lang ng freedom of navigation. Pero yung sasabihin ng Amerika, sige, Philippines, kunin mo na yung mga hindi yung mangyayari. Kaya kailangan malinaw yan doon sa mga Pilipino. Baka kayong mga Pilipino, ang inaasahan nyo, ang ating kaibigang Amerikano ay bibigyan tayo ng maraming isla. Na ngayon, ang pinakamarami na kumuha dyan ay yung Vietnam. Yan malinaw, hindi yung China. Pero dahil nakapokus ang Amerika sa China, gano'n na rin tayo. Focus din tayo sa China lang. You what? Yan talaga. Yan lang ang focus natin. Kaya sabi ng para hindi siya makaiwas ang Amerika sa mga komento ng mga kapitbahay natin. Siyempre, kung papanigan lang niya yung Pilipinas, paano para sabihin ng mga Malaysia, ba't ang Philippines sinutulungan mo? Siyempre, hindi, neutral siya sa lahat. Sa China lang siya. At saka, di ba, yan lang ang concentration niya. Nung nag-try siya na mag-mediate, naalala nyo, may mga bansa ring hindi nakinig sa Amerika. Itong India, mga kaibigan, hindi ito nakinig. Nung time ng 2020, kung maalala nyo yung yung nagkaroon ng isang meron pang mga namatay doon sa kanilang yung stand-up dyan sa may area kung saan merong river. Nagkaroon dyan ng problema at meron dyan mga namatay both side. Kaya nga ang sabi dito ay ang position ng India, sabi niya, India has maintained a consistent long-held foreign policy that does not accept third-party mediation. Imagine niyo
ganun sila katiwala na sa sarili nila kaya nila. Ang response nila nung 2020 nung mag-offer ang Amerika, sabi niya ay ganito, ay nagkaroon ng offer ang Amerika at ang pangulo nun ay si Trump pa. Sabi doon ay President Trump's offer. Sabi doon, India's Ministry of External Affairs stated that New Delhi is in direct contact with Beijing through established diplomatic and military channel to resolve the standoff peacefully. Ano naman ang response ng China noong 2020? The Chinese Foreign Ministry explicitly rejected the US offer, stating we are capable of properly resolving the issue between us. We don't need the intervention of third party. Kaya bakit sinabi nila na no sa Amerika? Ang refusal sa both side ng India at ng China ay sa pagkakapaniwala nila na merong issue. Kumbaga, both nation view the border issue as a sovereign matter to resolve between neighbors. At isa pa, nakikita nila yung motive ng ng Amerika, both India and China, nakikita nila na merong motiba to yung geopolitical strategy ng Amerika sa Asia Pacific. China specifically view US mediation as a potential ploy to interfere in regional affairs, lalo na't ang India parehas halos lagpas ng 1 billion ang kanilang population, parehas ng sa China. Kaya itong both China at saka itong India talagang kung mautak si Trump, mautak ang Amerika, mas magaling magbasa itong India at China. But ultimately, yung resolution ng India-China border dispute has remained by mutual insistence. Direct conversation between sa India at sa China. Kaya itong mga nangyayari sa atin na tayo Philippines, China, Taiwan, ini-involve talaga ng Amerika yung sarili nila dahil sa kanilang strategy na parang kami ang kami mag-aayos. Pero sa totoo lang, hindi natin alam yung motibo nila. Di ba? Sa mga kainda ko, mga kaibigan, siyempre keep safe. You know I'm out with the D.R.E. Kaya salamat sa inyo at sana You know I'm out with the mag-subscribe kayo D.R.E. sa aking channel.